Inilatag ng saligang batas ng 1987 ang proseso ng impeachment sa ilalim ng Article 11, Accountability of Public Officers. Pero hindi tinutukoy ng saligang batas ang tiyak na papel ng isang prosecutor. Sa paggulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo, inilabas ng Kamara de Representantes ang listahan ng mga prosecutor sakaling magkaroon ng special session ng Senado para dito. Ano nga ba ang ginagawa ng prosecutor? At sino-sino ang mga kongresistang tatayong prosecutor sa magiging impeachment trial? Dahil Kamara ang nag-aakusa sa impeached official, isang panel ng mga prosecutor mula sa mga miyembro nito ang kakatawan dito. Ang Senado naman ang magsisilbing impeachment court. 16 na boto mula sa 24 na senador ang kakailanganin para mapatalsik sa pwesto si Sara Duterte. Isa-isahin natin ang mga 11 mambabatas na tatayong prosecutor sa impeachment trial. Unahin natin ang kongresistang isa sa unang nanawagan ng pagpapatalsik kay Vice Presidente Sara Duterte. Kinatawan ng 3rd District ng Maynila ang abogadong si Joel Chua. Bagamat noong 2022 lang nahalal bilang mambabatas, naitalaga siyang chairperson ng Good Government and Public Accountability Committee. Ito ang komiteng nag-imbestiga sa mga alegasyon ng maling paggamit ng pondo ni VP Sara. Isa siya sa mga unang mambabatas na nagpanukala na magbitiw si VP Sara bilang kalihim ng edukasyon noong April 2024. Kinatawan naman ng nag-iisang distrito ng General Santos City si Loreto Ton at Charon. Bago naging kongresista, nagsilbi siya bilang vice mayor ng syudad mula 2019 hanggang 2022. Anak siya ng dating alkalde na si Pedro Acharon Sr. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Pedro ay naging kinatawan ng South Cotabato at alkalde ng General Santos City. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University Law School noong 1987. Kabatch niya si dating Interior Secretary Benher Abalos. Kinatawan ng 2nd District ng Antipolo City si Romeo Acop. Nagsilbi siya bilang kongresista mula 2010 hanggang 2019. Pinalitan siya ng kanyang asawa, si Resurrection Acop, na nagsilbing kongresista hanggang sa kanyang pagkamatay noong May 2021. Isa siyang retiradong general ng pulisya at miyembro ng Philippine Army Academy Magiting Class of 1970. Nagtapos siya ng abogasya sa Jose Rizal University noong 1986. Naging pinuno siya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Bagong mambabata si Raul Angelo Jail Bongalon mula sa Ako Bicol Party List. Nagtapos siya ng undergraduate degree sa Bicol University at ng abogasya sa University of Santo Tomas noong 2016. Kasalukuyan siyang Vice Chairperson ng mga komite ng Appropriations, Bicol Affairs at Economic Development at Ethics and Privileges. Isa pang neophyte na mambabatas at abogado si Ramon Rodrigo Roch Gutierrez. Kinatawan siya ng One Rider Party List. Bagamat bahagi siya ng minorya, kilala siya bilang bahagi ng Young Guns Bloc na sumusuporta kay Speaker of the House Martin Romualdez. First term na mambabatas mula sa Oriental Mindoro si Arnan Panaligan. Nagsilbing Assistant Majority Leader at Regional Chairman ng Mimaropa sa Lakas CMD si Speaker Romualdez. Bago siya naging kongresista, nagsilbi siyang gobernador at mayor ng Calapan. Pumasok sa politika noong 2019 si Jonathan Keith Flores bilang kinatawan ng 2nd District ng Bukidnon. Tinalo niya ang outgoing mayor ng Malaybalay City na si Ignacio Iñaki Zubiri. Nagmula siya sa isang pamilyang politiko. Ang kanyang ama, si Dr. Florencio Flores Jr. ay naging mayor at kinatawan ng distrito. Kinatawan ng 3rd District ng Iloilo si Lawrence Defensor na nagmula sa isang pamilyang politiko. Ang kanyang ama na si Arthur Defensor Jr. ay kasalukuyang gobernador ng Iloilo. Bago siya naging kongresista, nagsilbi siya bilang board member ng Iloilo. Nagtapos siya ng political science sa UP at abogasya sa UST. House Minority Leader mula 2022 si Marcelino Nonoy Libanan. Kinatawan siya ng 4-piece party list. Kilalang politiko si Libanan sa Eastern Samar. Dati siyang Vice Governor ng Eastern Samar mula 1992 hanggang 1995.
Naging kinatawan na siya sa Kamara mula 1998 hanggang 2007. Dalawa ang babae sa 11 prosecutor. Isa dyan ang kinatawan ng 2nd District ng Batangas na si Jervil Luistro. Wala siyang malaking posisyon sa Kamara, pero siya ang naging pinakakilalang baguhang kongresista dahil sa kanyang mga interpellation. Isa siyang dating prosecutor. Ginamit niya ang kanyang legal na kaalaman sa mga naging pagdinig sa Quad Committee sa issue ng Pogo at mga extrajudicial killings sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinatawan naman ng San Juan ang ikalawang babaeng prosecutor na si Isabel Maria Zamora. Nagmula siya sa isang pamilyang politiko. Ang kanyang ama, si Ronaldo Zamora, ay naging kongresista at executive secretary ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kasalukuyan siyang assistant majority leader at miyembro ng Lakas CMD. Kung sakaling sa Hunyo pa matutuloy ang impeachment trial, papalitan ng mga kongresistang matatalo sa darating na 2025 midterm elections sa Mayo. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.